Magandang tanghali po sa ating lahat at naway lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan sa ating kanya-kanyang mga kabahayan. Ako po si Brian Taduran at ngayong hapon po na ito sa pagsalubong po natin ng panibagong buwan, ang buwan ng Marso. Ayan, napapanahon lang po na pag-usapan natin ang isa sa mga importanteng balita or mensahe sa atin ng Panginoon na ihahatid sa atin ng ating pastor or iahayag sa atin ng ating pastor na si Pastor Danny Villa tungkol sa spiritual na pakikipagdigma o spiritual battle. Ayan. Ihanda po natin ang ating mga puso at isip sa ating pakikinig. Shalom. Pinabati po namin kayo ni Emma sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Alam po natin na tayong tagasunod ni Jesus, ang mahalaga sa lahat ay walang iba kundi si Jesus. Kasi tayo po ay nabubuhay, tayo po ay naglilingkod, tayo po ay may katagumpayan, may pag-asa, meron tayong kaligtasan ng dahil lang sa Kanya, sa pamamagitan niya, dahil sa Kanya, at para sa Kanya ang ating mga buhay ngayon. Sa buwan po ng March, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa family. Ito po kasi yung iniutos sa atin ng Panginoon sa year 2021 to really focus on bringing the gospel to the family. Kaya ngayon po at sa sunod na linggo, pagtutuunan po natin ng pansin ang mga tatay, mga kalalakihan at lalong-lalo na ang mga tatay kasi po merong special na pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Ang ating text sa aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ay makikita po natin dito ang isang mensahe na talagang nakakapagbukas sa mga mata natin. Talagang ibang-iba, kagilagilalas, kamangha-mangha, pagkaganda-ganda na magandang balita na sinasabi sa atin dito. Ang sinasabi nga dito ay talagang sobra ang ganda. Ano ba ito? Ang sinasabi ng Panginoon ay ang Diyos daw sa pagparito ni Jesus at pagkatapos ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at pagbabalik ni Jesus doon sa kalangitan at hanggang sa siya ay muling bumalik mula noon hanggang ngayon, hanggang sa kanyang pagbabalik, ang gustong gawin ng Panginoon ay ipagpapatuloy ang kanyang napasimulang gawin ng pagtatatag ng new creation, isang bagong mundo, kasi itong ating mundo po ay winasak at patuloy na winawasak ng kasalanan. Ang mga alipores ng kasamaan ay patuloy na gumagawa ng gusto nilang gawin, pero si Jesus ay naparito para magtatag, magpasimula ng bagong creation. Ang layunin po niya ay alisin at puksain ang kasalanan kasama na ang dyablo at kanyang pasimulan ang isang bagong mundo, bagong lipunan, bagong society, bagong sangkatauhan na mga tao na ito ay talagang niligtas niya at nasa kanila ang kanyang banal na espiritu. Ang pagkakatawag po sa atin at lalong-lalo na sa mga lalaki ay makikita po natin dito sa Ephesians chapter 6. Ito po yung ating text ngayon at babasahin ko po sa inyo mula sa verse 10. Sabi ni Apostol Pablo, sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadiliman ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Sa verse 13, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama, at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan, na suot ang baluti ng katuwiran,
at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Verse 16, verse 16, kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo, at sa bagay na ito ay maging handa na ang buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Ito po ang kanyang mga salita ngayon. Nakita po natin na ang chapter 6 verse 10 hanggang sa verse 18 ng Ephesians ay patungkol sa battle at kaya nga po gusto kong ituro ngayon yung special na pagtawag ng Diyos sa lahat ng kanyang tagasunod, at lalong-lalo na sa mga tatay, na tayo po ay marinig yung tawag sa pakikipagbaka, the battle call, na marinig natin kung bakit kailangan na tayo ay handa sa pakikipagbaka, na tayo po ay fully equipped to live in a world where we are called in to fight. So, tatlong bagay po ang ating titingnan ngayon. Ano po? Una po, titingnan po natin yung panawagan ng Diyos, yung tawag niya sa kanyang mga tagasunod, tawag niya sa lahat ng mga tagasunod niya, at lalong-lalo na sa mga tatay, na tayo ay sumunod, mag-yes doon sa panawagang makipagbaka, sa panawagang makipagtunggali, sa panawagang makipagdigma. Kasi sinasabi ng Panginoon sa atin, merong pakikipagdigma na nangyayari sa ating mundo ngayon, at tayo po ay tinatawagan na sumanib, sumama doon sa kampo ng ating Panginoon para magawa yung kanyang kagustuhan. So that's the first thing I'd like to talk about, the call to battle. Yung pangalawa po, ating titingnan naman po yung mga resources, yung mga dapat nasa atin na para magampanan natin yung tinatawag sa atin na makipagbaka. At yung panghuli po, meron pong special na role ang panalangin, at yun po ang ating titingnan sa araw na ito. So, una po sa lahat, ating tingnan yung tawag sa pakikipagdigma, the call to battle. Meron pong tatlong tawag na makikita natin dito sa Ephesians chapter 6, at ito po ay talagang very unique and very interesting. Yung una po ay yung pagtawag na ito ay pagtawag ng Diyos. Pagtawag ng Diyos na sumama sa Kanya, sumanib sa Kanya, na sumama sa Kanyang kampo, na kasi ang Diyos ay nasa gitna ng pakikipagtunggali, nasa gitna siya ng pakikipagbaka, at tinatawagan niya ang bawat isa sa atin na sumama sa pakikipagbaka. Ano po ba ang pakikipagbaka na ito? Huwag po nating isipin na ang pakikipagbaka po na ito ay para magtagumpay ang Diyos. Hindi po. Kung aaralin natin ang Biblia, ang tagumpay ay tapos na. Ang pakikipagbaka po ay ginawa na ni Jesus. Jesus ay naparito at kanyang hinarap ang kaaway, kanyang hinarap ang kasalanan, hinarap niya si Satanas, hinarap niya ang kaaway, at doon sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay, ang kaaway ay kanyang ginapi. Talagang tinalo na po niya ang kaaway, Subalit ang kaaway po ay hindi pa po sumusuko. Talo na siya pero hindi pa siya sumusuko at hindi pa siya tumitigil. Kaya ito po yung patuloy na pakikipagbaka. Sabi nga po sa Ephesians chapter 3, verse 10 to 11, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang
karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Parang if you look at this verse, ang talagang ginagawa ng Diyos ay isang bagay na to your face, ipinapakita sa harap, no, sa mukha, doon sa kaaway, no, sa kaaway ng Diyos, kung ano ang kanyang ginagawa. Yung He's building the church, and the build up of the church is a picture of what God is doing to restore the world, to bring about the new creation. Kasi po, ang sabi ng Biblia na ang mundo ay talagang pinaghaharian ng kaaway, binigyan siya ng ng opportunity na tawaging God of this world. Hindi siya yung totoong God of this world. God is the God of this world, but because of sin, si Satan at ang kanyang kampo ay talagang naghari-harian po sila sa mundo. Pero si Jesus ay naparito, at sa kanyang pagparito po ay nagpasimula siyang bumuo ng isang grupo ng mga tao, isang uri ng mga tao. He's building a new type of people na wala nang kapangyarihan ng kaaway, hindi na sumusunod sa kaaway, hindi na mga hiwalay sa Diyos, mga taong ang mga buhay ay binabago ng Panginoon, at unti-unti po silang binibuild ng Panginoon, at ito po yung to your face na pinapakita ng Diyos sa mundo. Kaya nga po, kung ikaw ay Kristiyano, ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa trabaho mo, sa mga values mo, ang buong buhay mo ay talagang it's an affront, no? Talagang ito ay pinapakita sa kaaway na wow, wala ka ng kapangyarihan, nawasak na ang iyong kapangyarihan, at darating yung araw na lahat ng inaangkin mong kapangyarihan ay mawawala sa iyo, at ito ang paunang pakita. So yan po ang una po. So God is at war, God is doing something, and there is opposition, at tayo po ay tinatawag ng Diyos na sumama sa Panginoon. Kaya nga po, the building of the church has biblical and theological significance. Hallelujah. Pangalawa po, tayo po ay tinatawag na magpakalakas sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Very interesting statement. Sabi ng Panginoon, be strengthened in the Lord. And how are you going to be strengthened? Be strengthened in the power of His mighty power. Talagang sobra-sobra, no? Talagang God is saying, we need to be strengthened. Ang bawat isa sa atin ay dapat magpakalakas, dapat mapalakas sa pamamagitan ng kalakasang galing sa ating Panginoon. Magpakatibay daw tayo. Hindi daw pwede na ang mga tagasunod ni Jesus, ang mga tatay ay talagang papatay-patay. Hindi po pwede yan na talagang, we're passive. Passivity, that's not the kind of men that God wants to raise up. But God is raising up men and dads in the family to be active leaders and followers of the Lord Jesus Christ. So yan po, again, una, God calls us to join Him in the battle. Pangalawa, God calls us to be strengthened. No? Ang pangatlo po, ang Diyos tinatawag po niya tayo na tumindig, no? In these last days. This is a very interesting concept. 3 beses na sinabihan po tayo dito, na sinabi ni Apostol Pablo sa mga tagasunod ni Jesus na sila po ay tumayo. Sabi niya, kailangan ninyo ito, ang damit, ang kasuotan na ito, ang kasuotang pandigma na ito, kailangan ninyong isuot ito para kayo ay makatayo. Sa verse 11, sabi niya, upang kayo ay makatayo. Sa verse 13, ang sinasabi niya, upang kayo ay patuloy na makakatayo, to withstand, withstand. Parang there is a force pushing, merong kapangyarihan na nagtutulak sa iyo. Pero the follower of Christ, the man of God,
is saying no. At he takes his stand. And God is saying, kailangan mo ang armor of God para ikaw ay maka-withstand. And of course, in verse 14, he also talks about standing, So stand, withstand, and then to remain standing. Bakit po? Bakit po niya sinasabi sa atin ito? Ano po ang dahilan sa utos ng Panginoon na tayo raw po ay tumayo po? Ang reason po ay makikita rin natin dito. Ang reason is because we have an enemy. Merong isang kaaway, natalo na siya, pero hindi pa siya sumusuko. Natalo na siya, pero hindi pa siya tumitigil sa kanyang layuning patuloy na sirain ang magandang nilalang ng Diyos, para patuloy siyang mag-oppose doon sa plano ng Diyos na magligtas ng mga tao. Kanyang tigilin yung plano ng Panginoon na magkakaroon ng new creation, kasi yun po ang ultimate plan of God, to rebuild the world so that He and His redeemed people are going to live together forever, and Satan does everything he could para para mapigilan ito. And that's why God says you have to be in the fight, you have to be strong, and you have to stand, because there is an enemy who is opposed to the plans of God. Ang pangalawa po ay sapagkat ang kaaway na ito ay he doesn't play by the rules. Siya po ay talagang nanlalalang siya, talagang mapanlamang. Siya po isa deceiver, siya po isa schemer, mapaglinlang po siya. Kaya sabi sa verse 11, so that we need to put on the full armor of God, so that the enemy, the devil, will not be able to destroy us, to mislead us, the schemes of the enemy. At sa verse 12 po, nakikita natin, ang kaaway po natin ay hindi pipitsugin, hindi po siya mahina. Si Satanas, ang kanyang camp, ang kanyang kaharian, ang kaharian ng kadiliman, ang kaharian ni Satanas ay isang kaharian na hindi kayang wasakin ng tao. Kaya nga kailangan po natin ang sandata ng Panginoon. Kailangan natin si Jesus para tayo po ay patuloy na magtatagumpay, kasi sa sariling atin, hindi po tayo magtatagumpay. Sabi nga niya dito, we are up against rulers, authorities, powers of this dark world, and against spiritual forces of evil in the heavenly realms. Naalala niyo ba yung heavenly realms? Sabi po sa Ephesians, na dati kasama tayo sa mga bilanggo doon. Dati-rati kasama tayo sa mga slaves of Satan, sa mga taong walang kakayanan para tumanggi sa kagustuhan ng mundo, kagustuhan ng kasalanan, kagustuhan ng kaaway. Pero sabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 6, na dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, tayo na dating mga bilanggo, ng mga spiritual forces in the heavenly places, ay pinalaya tayo na mga patay, muling binuhay, at tayo po ay pinaupo. Saan po? Pinaupo sa kalangitan. Kasama po nino? Well, sabi niya, kasama ni Jesus. Ito po yung kalagayan po natin, na we now sit with Christ in the heavenly places. Yung bagong creation ay nagsimula na sa atin. Kaya nga tinatawag tayo ng Diyos because we are a picture of the new creation. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sadly po ang verse na ito, akala ng iba na kapag ikaw ay kumilala kay Jesus, talagang yung bad habits mo mapapalitan ng good habits. Totoo po yan, pero ang kahulugan ng chapter 5 verse 17, 2 Corinthians, ay mas malalim kaysa pagbabago ng buhay. Ang ibig niyang sabihin talaga, now, once you are in Christ, when your marriage is in Christ, when your children are in Christ, when your workplace is in Christ, yung beauty of the new creation, yung reality ng
ng new creation ay nagpapasimula. Kaya nga, kaya ayaw ng kaaway, na yon ay mangyari sa atin. And then of course, in verse 13, we need to put this full armor of God. We need to join the fight. We need to be strengthened by God. We need to take our stand. We cannot watch and, we cannot just be a spectator, but we have to be involved in the fight. God wants us to be part of His fighting team. At bakit po? Well, because in verse 13, He talks about when the day of evil comes. Alam po ninyo, ito po ay warning, sinasabi ng Diyos na you should expect the enemy to come into the attack. You should expect the enemy to come banging at your doors because he wants to take back your family, he wants to take back your relationship, he wants to take back your life kasi dati tagasunod ka niya Pero ngayon, iba na ang sinusunod mo. Dati-rati ikaw ay alipin niya, pero ngayon ikaw ay pinalaya na. Hindi mo na ginagawa ang kagustuhan ng kaaway, kundi ikaw ay tagasunod na ng ating Panginoon. So, God says you need to understand what is the fight that is going on because there is a day that is coming. The evil day is coming, and when you have this full armor of God, you will be able to stand, meaning to say, hindi makukuha ng kaaway, hindi niya makukuhang muli ang dating kanya, sapagkat ngayon, yung old creation ay talagang meron ng new creation doon. So we will be able to stand, withstand, and continue to stand. So, ang pangalawa po na titingnan natin ngayon ay yung resources. Ano po yung mga kailangan natin para tayo ay maharap, tayo maka-involve sa pakikipagdigma na ito? What do we need to be involved in the fight? And by the way po, talagang matindi po ang battle na ito, no? Sa mga dads, talagang yung ating pakikipagdigma ay hindi lamang po sarili natin ang ating pinoprotect at hindi lamang tayo ang involved, kundi yung ating marriage, yung ating families, yung mga anak po natin, gustong sirain niya ng kaaway. Gustong, gusto silang i-mislead. Gusto niyang hindi sila makakilala kay Jesus. Kaya we need to fight in the battle. So, ngayon po ating titingnan yung mga resources na binigay ng Panginoon sa atin. Bakit po natin kailangan ang resources na ito? Well, sinabi na po natin, because we have a formidable enemy. Meron tayong kaaway na sobra-sobra ang lakas. Isang kaaway na tuso. Isang kaaway na hindi mo nakikita. Isang kaaway na ang kanyang mga pagkilos ay hindi klaro po. Kaya the Christian, we need to understand, that the fight takes place in the invisible world and of course in our visible world as well. So we have to put on these resources. Ang tawag po dito ni Apostol Pablo is the full armor of God. At ang armor po na ito, it has several parts. Ano po ang ginamit po ni Apostol Pablo ay yung picture ng Roman soldier. Ano po yung Roman soldier? Talagang yung kanilang kasuotan ay talagang it reflects the kind of armor or kasuotan na kinakailangang isuot ng bawat Kristiyano at lalong-lalo na ng mga tatay. The first one, it has to do with the belt. Yung sinturon po, yung sinturon ng katotohanan. Yung sinturon po kasi, ito po yung naghahawak sa lahat Pagka wala kang sinturon, wala kang paglalagyan ng sandata mo, walang hahawak, hindi ka makakakilos ng maayos kasi the belt is so crucial. At he talks about yung sinturon ng katotohanan. Yung pangalawa, he talks about yung breastplate, yung baluti ng katuwiran. At yung pangatlo po, he talks about a unique shoes, kakaibang sandalyas, kakaibang sapatos. At ang sapatos po na ito ay isang attitude po, it's an attitude of readiness. Talagang someone who is ready to share the word. Meron siyang commitment na
whatever door God opens for the sharing of the gospel, he gets into it. There is a readiness to share the gospel of peace. And then sa verse 16, he talks about the shield of faith, yung panangga, no? Panangga ng pananampalataya. And then he talks about receiving the helmet of salvation. And then receiving the tabak ng Espiritu, na talagang tatanggapin daw natin yung tabak ng Espiritu. So, ano po ba ang mga resources na ito? Gusto ko pong malaman ng bawat isa sa atin na ang mga full armor, itong mga kasuotan na ito, ang una sa lahat, galing po yan sa Panginoon. Hindi po natin gawa yan. Hindi siya made by me. It's not made by human hands. It's not through human power or human might or human creativity. Ang kasuotan po na ito, it comes from God Himself. Yung nga pong sinturon ng katotohanan at baluti ng katuwiran. It reminds us of Isaiah chapter 11, no? 1-5 at dito. Talagang this is a prophecy about the Messiah, yung hari, yung Mesias, yung hari si Jesus na sa kanyang pagparito ay makikita po ito sa kanya dito po sa verse 5. Ang sinasabi dito na ang katuwiran ang magiging bigkis ng kanyang baywang, katuwiran. At then sabi niya, at pagtatapat ang pamigkis ng kanyang mga balakang. Wow! He talks about this clothing. Ano po? So what is the point here? The point po, mga minamahal, ay yung katangian ng ating Panginoong Yesus. Yung katangiang taglay niya at yung katangiang pinagkaloob sa atin na bunga ng pagtanggap natin sa magandang balita, bunga ng buhay natin na iniligtas, na tanda at patunay at bunga na tayo po ay bahagi ng new creation sa mundo. At ito po yung ginagamit na panlaban sa kaaway. Ano po yun? Well, it's actually a godlike character. It's character, great character, isang pagkatao na hindi nagsisinungaling, pagkatao na makatotohanan, pagkatao na nagsasabi ng tapat, hindi po siya nanilinlang, hindi po siya nagsisinungaling, ang kanyang oo ay oo at hindi po siya kinakailangang magtago. It's a weapon that God uses and His people are also equipped so that we can continue the work that God has called us to do. So, the other one, I love the third na equipment na binigay sa atin ng Panginoon, and that is yung readiness to share the gospel. Sa Ephesians po, chapter 4, he talks about na yung mga mag-asawang tagasunod ni Jesus, paminsan-minsan sila po ay nag-aaway. Pero sabi niya, mag-aaway kayo pero huwag kayong magkasala. Magalit kayo pero huwag kayong magkasala. Bakit? Paano na hindi po sila magkakasala? Naggalit sila, nasaktan sila. Well, kasi po, they put into practice the gospel of peace. And that is, they realize, yung aking mahal, nasaktan niya ako, pero ako naman ay mananakit din sa kanya isang araw at kaming dalawa ay pinatawad ni Jesus mula sa aming makasalanan. Kaya ako ay nasaktan pero patatawarin ko siya. Alam po niyo yung pagpapatawad sa bawat isa ay parang pagbunot sa ngipin ng kaaway upang hindi siya makapanaig laban sa atin. Can you imagine the power of that kind of a life? Yung readiness to preach the gospel. That is so powerful. To the sharing of the gospel. I remember po yung isang scripture sa Revelation chapter 12 when he talks about yung dragon. Si Satanas po is pictured as a dragon. And he is after the child of this woman, which is the woman po dito is the Messianic community at yung kanyang anak po, sila po yung mga tagasunod ng Panginoon. At sinabi po na galit ang kaaway. Gusto niyang lamunin, sirain, wasakin ang mga
pamilya ng Diyos, pero sabi po sa Biblia na sila po ay lumaban sa Kanya at nanaig laban sa Kanya. At alam po ba ninyo, tatlo ang na gamit po nila. Tatlo ang dahilan ng pagkatalo ng kaaway. The first one is the blood of the Lamb. They overcame the devil, the dragon, through the blood of the Lamb. Yung pangalawa po, because of their love for God. Sabi niya, they were not afraid to die. They would obey the Lord. They would rather die than disobey God. And then pangatlo, alam po ninyo, it's because they bore testimony. Because of their testimony. Itong testimony po na ito, hindi yung patuto sila ng patuto. Hindi po yan ang ibig sabihin. Kundi ang ibig sabihin na everywhere they went, saan man sila pumunta, talagang yung buhay nila sa gawa, sa salita, ay mga patunay sa pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa ating mundo. And then of course, he also talks about the shield of faith. Alam po ninyo, dahil kay Jesus, kahit ano pa ang mangyari sa ating kapaligiran, alam natin that we're okay because of Jesus. We are protected. Kahit ano pa ang mangyari, sabihin natin, mahirap ang mga nangyayari, pero kung si Jesus nga, nung ako'y makasalanan pa, ay pumunta siya dito at namatay sa krus. Alam ko na ngayon ako ay kanyang anak, hindi niya ako iiwanan, You are protected instead of doubting God, instead of living with fear. You put your trust in the Lord because you are a child of God. You're part of the new creation. And then of course, he also talks about yung helmet ng kaligtasan. I love the helmet of kaligtasan. Ang ibig pong sabihin nito, just receive it. See yourself. Tingnan mo ang sarili mo bilang isang tao, bilang isang pamilya, bilang isang ama, bilang isang ina, bilang isang anak na tumanggap ng pagliligtas ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, if you put on these things, you are going to resist the enemy, and the enemy will never gain ground. In fact, the enemy will not only not gain ground, but the expectation is that we gain more grounds for him. Let me close with one final point, mga kapatid. Si Apostol Pablo, he talks about prayer. Kasi po, alam ng Panginoon na sa sariling atin, hindi natin kaya. And that's why God said, pray always. That is the way po. Itong pagtawag sa atin na makikipagbaka ay talagang napakahalaga po. At I pray again that all of us, we hear what God is saying para po magawa natin ang ipinapagawa ng Panginoon sa atin. So, sa lahat ng mga tatay ngayon, I appeal to you po na be involved in this battle. The life, the future is sure because of Jesus. But there are map-out operations na kailangang gagawin natin. We need to be involved in the fight for souls, in the battle to preach the gospel to others so that more people will turn to Christ. I pray na the Holy Spirit will come to you. And sa kayo naman na nakinig ngayon na hindi pa kayo bahagi ng new creation, wow, you are missing so much. Jesus came into the world. He went to the cross to die this death that we should die. Para ano po? So that you and I can be born into His kingdom. That's the new creation. The place where God rules. So if Jesus is not your king yet, kapag si Jesus, hindi pa siya yung nasusunod sa buhay mo, I urge you today to turn to Him. To turn to Him. So you too will be saved. God bless you. Let me pray. Panginoon, I thank you for the opportunity to share a word for men, and especially to the dads. But also, this is also a word for all of us. I pray, Lord, for the Holy Spirit to come upon every man of the house, upon every dad, upon every family. Lord, I pray for the Holy Spirit to come upon them. I pray, Lord, that we will see who we are in you.
I pray, Lord, that we will align our lives to your purposes. I pray, Father, for your great blessings, Lord. And for those, Father, who are coming to you today, Lord, please receive them. Lord, save them, transform their lives. Oh God, have mercy, Lord, have mercy. And I thank you, Father God. I thank you that you have won the battle for us so that we can live in victory every day. In Jesus' name, we pray. Amen. Hallelujah. God is good. Ano po, mga minamahal? At ngayon po, atin na pong ihanda yung ating communion. Ano po? Gusto ko po sa communion natin, ihanda na po natin yung ating bread at saka yung ating drinks po. Kung wala pong grape juice, kahit ano po, tubig, pwede po natin kumuha ng tubig kasi po it's not the color, it's not, you know, the color that matters. It's really the message. It's what the drink or the bread stands for. Let's take our bread. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyo sa araw na ito. Salamat po na pumarito kayo sa mundo. Salamat na you came to rescue us from the clutches of the evil one. Salamat po, Lord, for bringing us out of darkness so that now we belong to the kingdom of light. At ngayon po, amin pong inaalaala ang magandang balita. Inaalaala namin kung sino kami dati at kung sino na po kami ngayon. At higit sa lahat, aming inaalaala ang iyong ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Kung papaano na doon sa cross ay binayaran mo ang aming makasalanan. Kung papaano na doon sa cross ang lahat ng claims ng kaaway ay inalis mo, Panginoon. Tinanggal mo, pinutol mo. Kaya lahat ng lumalapit sa iyo, naging bahagi ng pamilya mo. The enemy has lost his claim upon them. You and you only have the claim over our lives. So Lord, we take our bread today. Kukunin na po natin yung mga tinapay natin. Share the bread to your loved ones. And let's remember what this bread stands for. This bread reminds us of Jesus. Na through His physical death on the cross, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross, at sa pamamagitan ng kanyang pag-offer ng sacrifice doon sa trono ng Panginoon, sa sacrifice, the altar of sacrifice, He paid for our sins. He paid for our sins so that we could be free. So salamat, Panginoon, salamat sa tinapay na ito. Salamat sa iyong katawan. Salamat na ibinigay mo sarili mo para kami ay mailigtas mula sa kasalanan at mula sa kamay ng kaaway. Kaya malayang po kami, Panginoon. God, we praise you in Jesus' name. Let's eat our bread. Let's take our cups po. Itong cup po na ito, nagpapaalala sa atin sa dugo ni Jesus. Ang dugo na ibinuhos sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan. Ang dugo na ibinuhos upang ang ating makasalanan ay malinis, upang ang ating mga lahat ng uri ng dumi sa buhay natin ay malinis tayo, mabili tayo, at tayo po ay magiging pag-aari ng ating Panginoon. Ang cup po na ito nagpapaalala sa atin na tayo ay bahagi ng bagong pakikipagtipan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang dugo po na ito ay nagpapaalala din sa atin na tayo ay bahagi na ng pamilya ng Panginoon. At dahil siya po ay Ama natin, we are also involved in the things that matter to God. So let's let's drink this cup today sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Jesus.
Thank you, Father God. I pray your special blessings on the families, lahat po ng nakinig ng iyong salita, lahat po, Panginoon, na tumanggap ng mga elements, yung bread, sa yung liquid, yung juices, Lord. I pray for special blessings. And Lord, we remember today that you are coming soon. And we thank you that between now and your coming, we are safe with you. And we want, Lord, to be involved in what you are doing. So empower your people today with the power of your word and the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let's worship. Sing the first verse. Still, there is a hero. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Sing second verse. Still, there is a river that flows through Calvary's stream, a fountain for the thirsty, pure rays that washes over me. So let faith arise, let faith arise. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. So let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. And I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. And I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, you are faithful, God, forever. You are faithful.
Yes, you are. Come on, church. Just lift your voices to our Lord and proclaim His faithfulness in your life. Let's sing your worship. Hallelujah. You are faithful, O Lord. You are faithful. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. You're all I need, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Sing the verse again. You hold my hand, you hold me. You call my name, Jesus. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in Lord, I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. You're all I need, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Oh, Jesus, you're all I need. For nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. For nothing is impossible for you. Nothing is impossible. For nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. For nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. For you hold my world
Yes, you're all we need, Lord. I believe that you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe you're my healer. I believe you are all I believe that you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. For the last time, you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You're all that we need, Lord. Hallelujah. Father, this is what we proclaim for our generation and for the next generation, Lord, that you are our healer. And that everything that is going on, Father, you are in control. If we are going through some tough times, Father, we believe that you are the God who is in control. If we are going through sickness, we believe that you are our healer. So please remind us, O Lord, to be still and know that you are our Lord. We thank you. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po at sama-sama po tayong makapakinig sa magandang balita na hatid sa atin ng Panginoong Jesus. Ayan, at naway lahat po tayo na pagpala sa mensaheng hatid sa atin ng Panginoong Diyos. Kung kayo po ay may katanungan o kaya naman po ay gusto nyong mapag-pray, do not hesitate po na mag-comment sa comment section below. At isa sa workers ng Beginnings Church ay sisiguraduhin po na kayo ay ma-reach out after po nito. And we also encourage po na kung kayo po ay hindi pa part ng life group, mag-iwan lang din po kayo ng comments sa ating comment section and we will connect with you as well. And ako po ay isa sa mga produkto din po ng life group. And ayun, I really highly encourage po na lahat po tayo na hindi pa po part ng life group ay maging involved din po. And also lahat po ng details about sa ating giving, kung paano po tayo makakapagbigay sa church or sa Panginoon ng ating ikapu, is also provided din po after netong video na to. And yun po, see you po next Sunday sa ating susunod na Sunday service, and God bless us all.